Our topic this evening is a very interesting topic because tonight we are going to study the history of the church. Unsa may gisulti sa Biblia, kalabot sa kasaysayan sa iglesia. Kita mo nga mura na nahimo naman ang atong Bible prophecies without borders of friends. Prophetia sans frontiers. Dito sa ako ning presentation sa somewhere else. Naipinulungan mga igsoon, ako ning pamasahon sa inyo. Our topic tonight really talks about the 7 seals of Revelation chapter 6 and 7. The first 4 of the 7 seals are the 4 horsemen. And the 4 horsemen tells us the future of Christianity. Ato naman yung naisgutan ni atong unang gabi nga tanan nga propesiya, labing daghan sa mga propesiya gipadayag sa Dios sa mga propeta in symbols. Mga simbolo bitaw, apan masabtan nato ang meaning sa simbolo kay ato maning ablihan pinaagi pod sa interpretation sa Bible. So naipangutana ubang mga tao, nganong daghan man kaayog relihiyon? Di ba usara may Ginoo? Nya naapon sa Ephesians 4 verse 5, naging one Lord, one faith, one baptism. Pero nganong daghan man kaayog relihiyon? For your information, ang pagkadaghan sa relihiyon sa kalibutan, dili ang Ginoo mo'y nagpasiugda ana. Ang nagpasiugda ana ang kaaway sa Ginoo. Kay sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33, our God is a God of decency and order. Dili siya Dios sa kasamok, dili siya Dios sa kalibog, Dios siya sa kahusay. So, as far as God is concerned, usaray iya. Apan, ang yawa, ang usa ka buok sa Dios, gitapukan sa yawa og daghan aron mawala ang atensyon sa mga tao sa kamatuoran sa Dios. Gitapukan niya daghan. So ato tubagon kana karong gabiuna. Alam mo kahibulong anong Tagalog ni kay ang ako ning gi-present dito sa when I was in Palawan in El Nido. Mga tao karon og mosimba sila sa lain-laing lugar, mangita sila, asa sila musimba. Ang pinakasayon, muadto kag bag-ong lugar, say for example, muadto ka og mga dagkong syudad sa kalibutan, you tour the world. Ang pinakasayon nimo pagpangita, muadto ka sa yellow book, kanang telephone book. And you will get there names of churches from A to Z. Daghan kaayo. The average person is bewildered by the confusing array of churches. Some people would say it doesn't matter how many religions the world have. Every one of these all point to God. Na may mga tao nga, why problema? Basta ang mga tao mutuo la Ginoo kira na. Bisag unsa imong pagtuo, bisag unsa imong relihiyon, bisag basta nag-ampo lantas Ginoo, okay ra na, paingon nas Ginoo tanan, pagkanindot og ingon unta ana. Kung ingon pa ana mga igsundi nako magkapoy-kapoy og seminar diri sa PCF, nganong magkapoy-kapoy man ko nga naamay inyong relihiyon. Naapoy ako, naapoy ila, nganong manudlo pa man tag relihiyon nga naa man di ay kay sumala sa uban pulos man na para sa Ginoo. Kung ingon unta ana, walay problema. Pero, dili na mo igiingon sa Bible. Ingon sa Bible, ni ay pinulungan ang Ginoo sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Paminawaran ninyo ang gilitok sa Dios. Ginoong Hesus ang nagsulti ni ini. Not everyone who says to me, Lord, Lord, enter the kingdom of heaven. Dili di ay tanan tao nga nagasampit sa Ginoo, nagampo, nagsimba ang makaadtog langit. Klaro ka ining pinulungan sa Ginoo. Kinsa may makaadtog langit? He who does the will of my Father in heaven. Kay nianang panahon na, many will say to me, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not cast out demons in your name?
Have we not done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me. Mga tao karon daghan mong mga relihiyon. Muayog sakit, sa ngalan ni Jesus, mawala imong sakit, mukurog pod ang pasyente niya mutindog. Wa na ko'y sakit, wa na ko'y sakit. Nay, mga tao nga yawaan, dunay mga religious leader nga mo yun. Satanas, panuway, pahawa diha. Nga mukurog sad ang nayawaan, mawa na dayon. Giklaro ni sa Bible, pinulungan ni Ginoong Hesus, dili tanan mga tao gahimo ni ini. Iyas Ginoo. Ang yawa makahimog milagro. Ay mo kalimot ha? Ang yawa makahimog milagro. Ang yawa pwede mo butang og sakit sa tao. Ang yawa pwede pud muayo sa sakit anang tawhana. Ngano man, gamhanan man siya. Munang giingon ni Ginoong Hesus, dili tanan nga nagsangpit nako, dili tanan nga naghimog milagro, dili tanan nga nag-abog og panuway. Kinsa ramay makaadto sa langit ang nanagsunod sa kabubuton sa Amahan. Now, niya pagyoy bugat pagyud ni nga pinulungan. Kay naay pinulungan sa Mateo 15:8-9 para ni sa mga tao nga sinsiro nga nagsimba. Kato bitong nag-ingon, nangadji man ko, kada Domingo tuwa man ko simbahan, kada pista gahalad man ko sa patron, kada kalag-kalag gahalad man ko sa minatay, kada sa All Saints Day gahalad po ko ngadto sa mga santos. Now, ang pulong ni Ginoong Hesus, now we remember this is Jesus Christ talking. Nasa pulong sa Matthew 15 verse 8 and 9. Paminawan na ninyo ang pulong ni Jesus. These people draw nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain they do worship me, teaching for doctrines the commandment of man. Sa Binisaya pa na, kining mga tawhana, ngabil ra nila ang galitok sa pagdaig nako ang buti pasabot. Gaampo ni, gapangadji ni, garosaryo ni. Meaning, naa ang pagsangpit sa Ginoo in the religious exercise. But, ingon ang Ginoo, halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Bara, the heart is not in tune with God. Kay nga naman, matod pa niya. In vain, kawang. You know what vain means? Ang pulong nga vain sa in English, sa Binisaya pa na usik, way pulos, kawang, sayang. Sayang, kawang, way pulos, usik, ang ilang pagsimba nako. Nga naman, kay sa ilang pagpanudlo, ilang mang gipakadoktrina ang tradisyon sa mga taong relihiyoso. Dili ang pulong sa Dios. Mga igsoon ato ning gibalik-balik sukad pagsugod sa atong seminar. Duharay dagan. Either lang nga relihiyoso ka tungod sa tradisyon nga imong namatan, or relihiyoso ka kay nagbasa ka sa pulong sa Dios. Og nagbasa ka sa pulong sa Dios, matod pa ni David, thy word is a lamp unto my feet. Ang imong pulong, O Dios, lampara sa akong mga tiil, and a light unto my path. Sa ato pa, kung nagbasa ka, nahibaw ka sa kamatuoran. Apan kung relihiyoso ka, apan ang imong pagkarelihiyoso, gibasira sa unsay imong namatan gikan sa tradisyon nga munay nakita nimos uban or gitudlo sa imong ginikanan, munay giingon ni Ginoong Hesus sa Mateo 15:8-9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. In vain they worship me. Why? They are not living up to what the Bible reveals, but by the traditions made by men as teaching for doctrine, the commandments of men. So, ang pangutana karon mauni, have you ever wondered how you can find the truth? Sa kadaghan sa volumes of information, parehagod sa social media. Kanang social media og imo nang tanawon ron, malibog na ka.
Because one tells this, the other tells that. Karon lang ang atong nasod nagubot na pod. Kay gamay lang nga statement ni Marcolita, daghan na kaayo, o Senator Marcolita, daghan na kaayo libog-libog sa interpretation. How do we know the truth? By the volume, timbangon ba ang volume of information sa timbangan? Mao ba ni tinuod, mao ba ni bakak? No. Gani ang atong mga experts karon sa information technology, nag-warning nato nga sa information overload, kanang mga mabasa nimo sa social media, kapin sa katunga ni ana ang gingalag fake news. Nahibaw mo sa fake news, dili tinuod, but gamay, mas gamay ang tinuod nga imong mabasahan sa social media kaysa bakak. Mas daghan ang bakak. Muna giingon nato nga aron mahibaw tag unsa gitinuod, make sure everything you are going to believe by the revelation of the Bible. Ari iso ko diri, og ang imong nabatian in line with what the Bible teach, then that's true. Apan ko ng imong nabatian supak sa gisutis Biblia, then that's not true, because truth only comes from God. So how do we find truth? Na ito bag. You go to the Bible to find out what the truth is. And when you have known the truth from the Bible, look for the church that teach the Bible. Did you get that? The only way you know truth is through the Bible, biblical revelation. But dili simbahan, dili kay kanang imong natubuan nga simbahan, dili po nang imong nadunggan nga simbahan, dili po na ayaw. It's not the church that is the source of truth. It's the Bible that teach the truth. Kung mahibaw na nimo ang kamatuoran gikan sa Biblia, pangitaa ang simbahan nga nagtudlo sumala sa Biblia kay mo na nagtudlo sa truth. Nainomdom ko kaagi sa amahan ni Dr. Samueli Bacchiuchi. Remember I told you about the story of a man, an Italian man, who studied in the Pontifical Gregorian University. Nag-eskwela siya sa eskwelahan sa Santo Papa dito sa Vatican. Ang iyang amahan nga Italian po, brought up kibali sa religion sa Italy, which is Roman Catholicism. Nagbasa sa Bible. Pagbasa niya sa Bible, nakita man niya nga ang gisimba sa simbahan nga natubuan niya Domingo. Apan ang nabasahan niya sa Biblia, ang adlawng igsisimba Sabado. Abi ninyo itong tawhana, gidawat niya ang gitudlo sa Biblia sa huna-huna nga siyarang usa ang nagbantay Sabado. Munang amahan ni Samueli Bacchiuchi. He was worshiping God on the 7th day Sabbath because he knows it was taught by the Bible. He did not know that there are already people around the world who believes the same belief, and when he knows nga naa na di ay mga gitawag natog Sabadista, kanang Sabadista kanang nagsimba bitog Sabado, sa nahibaw na niya nga naa di ay nalipay siya way. Kay eventually nahibaw siya nga ang iyang gituohang kamatuoran doon na pudi ay uban nga nagtuo na parihan niya, gipalabo niya ang gitudlo sa Biblia kaysa iyang namatan nga kahayag. Okay, padayonon tani mga igsoon ay pag-search jud sa Bible. Bible prophecy clearly reveals why there are so many denominations. Kaya nag-ingon si Prophet Amos sa Amos 3 verse 7. The Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants the prophets. Revelation reveals why there are so many denominations. O ang atong pagtuon karon masintro ni ining gingalag the four horsemen of Revelation chapter 6. You know sa Bible na ay 3 kapito sa Revelation, na ay 3 kapito. Kanang 3 kapito pulos na nagsaysay sa kasaysayan sa church, God's people, from the Old Testament to the last days hangtod pagbalik sa Ginoo. Ang 7 churches, Revelation 2 and 3, muna'y religious history. Ang 7 seals
ang history of the church as affected by politics, as affected by culture, as affected by social aspects, and even political aspects. Apan ang 7 trumpets, nga mabasa po nimo sa Revelation 8 and 9, ang history po na sa church, sumala sa epekto sa mga major warfares that has taken place in the world. Karon, ang atong isgutan, ang 7 seals ra sa Revelation 6 and 7. O ang nahauna sa 7 seals, ing 4 horses. Now, akong isa-isa ninyo, unsa man ang seals. Sa ato nang nasayran mga kaigsuonan, in the history of the church, of religion, God always separated for Himself a special group of people to preserve a genuine faith in Him, the one and only true God. Kay sukad good na naay tao, nabahin naman gyud ang tao, naay tao nga nituog yun sa Dios, naapoy tao nga musimbag Dios, mga idols. Daan na sa daan pa na nga sa daan pa na wala pa mulukop ang sibilisasyon sa kalibutan. In the Old Testament, ang mga pinili nga katawhan sa Dios ginganlan sila Israelites, ang mga Israelhanon. Now, ang pulo nga church, kanang word nga church bitaw, dili na nimo mabasa sa Old Testament. Kaya ang Old Testament gisuwat mong guna sa Hebro nga pinulungan. Walay church diri sa Old Testament. You cannot read the word church in all of the 39 books of the Old Testament. Anhira nimo mabasa ang pulong church sa New Testament. Ngano man, kaya ang New Testament was written originally by the apostles in the Greek language. Og ang gihubaran sa pulong church kanang Greek language nga ekklesia. Ekklesia. Munang sa ato, sa Bisaya, gingalan na natog iglesia. Wala na sa Old Testament. Pero wa magpasabot nga walay katawhan ang Diyos sa Old Testament. Wa lang gamita ang church dito. Ang pulong church, wala gamita sa Old Testament kaya ang gingalan dito, God's chosen people, ang Israel. Ang pinili nga katawhan sa Diyos. Pero ang meaning yun sa church, a people called by God to come out to be a special group. No. The term church, it's always called out people. Ang katawhan sa Diyos, pirmi na mga tao nga di niya gusto matakdan sa kinatibuk-an nga idolatry. Balhin mo, pahawa mo diha kay aron dili mo matakdan. Ang mga sample ni niya, pipila ka buok. Example, si Abraham, dito siya nagpuyo sa Ur, capital sa Chaldea, ang karaangalan sa Babylonia. Ang iyang amahan o ang iyang apuhan nga si Nahor o si Tira, mga idolaters, mga tao bang gasimba sa mga anito, gagmayng dibulto, dagkong dibulto, kaya ang mga pagano, dili mangguna sila musimbag, wa sila'y makita. So naandan sa mga pagano, musimba lang sila muluhod kung naa sila makita mo na maghimo, mangita mo sila makita, og dili bukid, og dili kahoy, og dili adlaw, ari sila sa dibulto, ilan ang ludhan-ludhan mo na gingalag idolatry. Ang mga ginikanan og apuhan ni Abraham ingon ana, but Abraham wag yun siya nadala sa pagsimba og idols. Makigsuti siya sa Ginoo, voice of God ang iyang madungog, and God talked to him as a friend. Muna nga nakita man sa Dios nga ang mga tao diri nanimbag Dios, hiniraman si Abraham ang wala ako ning tawgon. Abraham, come out of Ur. So pagawa siya sa Ur, adto sa dapit nga akong paadtuan nimo. Munang Abraham was a journeyman. Unsa pay ubang example sa Old Testament, ang Israelites sa panahon ni Moises natakdan sa idolatry o sa worldliness sa Egypt. Nakalimtan ang sugo sa Dios, nakalimtan ang pagsimbag sa bado, kay binunalan in taon ang likod og latigo aron manarbahog sa bado, kay ulipon raman sila sa Egyptians. But God called the people of Israel out of Egypt. Munang ngalag Exodus, ang paglugwa sa panon sa katawhan sa Dios. Munang ang katawhan sa Dios ni anang panahon na still a people called to come out. Panahon sa Babylonia, na building Babylonia,
ni Nebuchadnezzar sa 605 BC ato na nang gisgutan sa previous night. Og sulod sa pila ka mga katuigan, kapin gatos katuig, lupig ang Babylonia ulipon sa ang Israel ulipon sa Babylonia apan panahon ni Moises, rather ni Daniel, buhi pa si Daniel. Napildi ang Babylonia sa Media Persia ug ang katawhan sa Israel gipauli balik sa Jerusalem. Gipatukod og balik ang templo, gipatukod og balik ang walls of Jerusalem that was destroyed. Gipatukod ni Cyrus ato manang maisgutan sa pila ka mga adlaw kung naapatay time. So, a people called to come out during the time of Daniel. Mismo ang mga Hudiyo sa panahon ni Ginoong Hesus natakdan sa Romanismo sa paganong Roma, Mithraism. The greatest of the pagan religions, ang relihiyon sa paganong Roma, Mithraism. The sun worshiping God, but the pagan religion nga ang kada adlaw sa simana naa sila gisimba nga planeta, ngunang Romans. Ang Roman pagans kada adlaw sa simana may gisimba nga planeta. Ang unang adlaw gisimba nila ang adlaw. Ang ikaduhang adlaw gisimba nila ang bulan. Ang ikatulong adlaw gisimba nila ang Mars. Munang ay mo kahibulong ang mga ngalan sa atong mga adlaw karon sa atong kalendaryo didto na kuha ang mga ngalan sa mga Diyos-Diyos sa paganong Roma. Pero ang pito ka adlaw sa simana diri po na kuha gikan sa Creation Week sa Genesis 1. Sa ato pa, ang pito ra gyud ka simana, pito ra gyud ka adlaw nga simana, wa gyud na maputol since creation. Genesis 1, pito ra gyud ka adlaw ang simana nagtuyok ra gina. Biblical kanang 7 days a week. But the naming of the days of the week, kanang naas atong kalendaryo karon, kung tanaw ninyo inyong encyclopedia, bisan pag Wikipedia or whatever source of religious history, tanaw ninyo og asa man kuha ang mga ngalan sa adlaw karon. Itug ana sa inyo nga ang mga ngalan sa adlaw karon diha na kuha sa mga ngalan sa mga pagan gods nga gi-worship sa pagans during the time nga ning hawod ang paganismo sa Roma. Gisimba nila ang adlaw sa unang adlaw. Muna ang adlaw ginganlang karog Sunday. Sun's Day muna. Adlaw sa adlaw. Ang ikaduhang adlaw gisimba nila ang bulan. Muna ginganlang na siya Moon's Day. Monday. Adlaw sa buwan. Gisimba nila ang Mars sa ikatulong adlaw. Munang Martis. Gisimba nilang Mercury sa ikaupat ka adlaw. Munang Merkulis. Gisimba nilang Jupiter sa adlaw ikalima, munang Dies Hoves, adlaw para kang Jupiter. Gisimba nila ang Venus sa adlaw ikaunom, munang Dies Veneris sa Latin pa, adlaw para kang Venus. O gisimba nila ang Saturn sa ikapitong adlaw, muna ang ikapitong adlaw gingalag Saturn's Day. Muna naabot sa atong kalendaryo. Pero ang Saturn's Day, ang ikapitong adlaw, pagan god kana siya. Pero sa Bible, ang 7th day nga walay ngalan sa Bible. 7th day lang. Maunay Sabbath of God. Ang iyang gipagahin nga simbahon siya sa mga tao aron mahinumdo ang mga tao nga mga tinawag sila sa katawhan sa Diyos. Now, when Christ established the church, He was only trying to preserve the special people He has chosen by calling them to be different from the rest of the ungodly and unbelieving people of the then known world. That was the pagan Roman Empire, which included the territories of what we now know as the Holy Land and Europe and the Old World. Anyway, after Christ's death and resurrection, sa daing kayab ni Jesus balik sa langit, gibiyaan niya ang iyang mga tinunan. Humana niya gisugo ang mga tinunan atong sugo niya nga na-record sa Mateo. Nga lumakaw kamo sa tibuok kalibutan, itudlo ninyo sa tanang tao ang akong gitudlo kaninyo, kay muuban ako ninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Humaniya sugua ang tanan tao. Pagdayong kayab ni Jesus ngadto sa langit, ang mga disciples nagwali sila, sumala sa sugo sa Ginoo. Apan ang disciples ug ang believers nga nanga-convert nila
dili Christians ilang ngalan sa Bible. Ang ngalan nila, gitawag sila followers of the way, sumusunod sa dalan. Mabasa nimo na ang mga text sa Acts 19 verse 9 and verse 23, and at times gingalan po ng followers of the way og sikta kung relihiyosong pundok sumala sa Acts 24 verse 14. Daghang tag text. Kung basahon nimo ang pulong the way sa book of Acts, makita nimo nga ang way gikapitalize ang W. You know the rule in grammar. Kano sa kapitalizon ang usa ka pinulungan. Kana nga pulong kapitalizon lang na kung dili na pareha ining dalan nga di man ni noun, proper noun man na. Proper noun gani sa to pangalan. Ngalan sa unsa? Ngalan sa pundok sa katawhan sa Dios. So the way was the term used to describe God's believers and followers when Christ ascended to heaven. When the disciples were preaching, ang ngalan nila followers of the way, asa man na kuha? Sa pinulungan ni Kristo. Kay si Kristo man ang nag-ingon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, tanan nga ning believe, ning follow kang Jesus Christ. Gitawag silag believers in Christ, gitawag silag followers of the way. But, during the time when Paul was preaching, ang sample sa mga verse of the way, but when some were hardened and believed not, but spake evil of the way before the multitude, he departed from them. Kanang way, kapital na. Basahang inyong book of Acts. Pagabot nato verse 23, and the same time there arose no small stir about that way. Kapital gyapon na sa inyong Bible. Nga naman, ngala na sa relihiyosong pundok sumusunod ni Jesus. Ang ilang ngalan, followers of the way. Now, when were they called Christians? Sa 24 verse 14, ginganlan gyud na siya sect. Ibaw na mo say sect. Sect gani sikta, relihiyosong grupo. Murag denominasyon ba? Murag relihiyon. This I confess to you that after the way which they call a sect, I worship the God of my fathers, believing all things which are written in the law and the prophets. Now, ang pangutana, hangtod kanusa ug asa man magsugod ang pagtawag sa followers of the way nga Christians. Naapo na sa Bible. 1 Corinthians chapter Acts 11 verse 26. Unsay gisulti sa Acts 11:26. When he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. Now, ang uban ninyo nakadungog nga ang urig nga mga Christians ang gitawag o nagtawag sa ilang kaugalingon nga original nga mga Kristiyano, didto kuno sila sa Rome. That's not very biblical, that's not very historical. Of course, ang uban ninyo mo ingon, ang Antioch, pastor, part man na sa Roman Empire, correct, sab na. Pero ang term nga gigamit aron tawgon sila Christians, dito magsugod sa Antioch. Dili sa Jerusalem, dili sa Corinth, dili sa Rome, dili sa Ephesus, dili sa Colossae, dili sa Thessalonica. Ang first time, katong gingalag followers of the way, kay sige naman siya guwali may tuod kang Kristo, ginganlan sila Christians. Okay? Now, kung naanata diha, Revelations 4 horsemen represent 4 succession of the ages in the history of the church. Ang Bible nag-ingon nga, kanang prophecy, may tungod sa kaugmaon sa church, gipadayag na sa Bible, gisulat diha sa usa ka scroll. Ang libro gud sa una, dili pareha inig hitsura. Ang libro sa una, linukot nga papel, ginganlan nilang scroll. Magbasa sila, ana ilang ilikit. Sa sweetheart pa ni Mrs. Gulfan, naghimo mag-style nga ang among sulat scroll. Padaan niya,
sumpay ra po niya dito, ibada po na ako balik, isumpay po na ako. Naapag, i-preserve pa ni mo dalang atong scroll. Naapag, i-preserve niya, taas-taas na nalukot. Pero ang karaanggong libro, dili page, scroll. Apan kining prophecy about the church written in the scroll were sealed with 7 seals. Meaning, aron mahibaw nato unsay nahitabo sa Kristyanismo, gisuwat ang kasaysayan sa scroll, gisilyuhan sa 7 ka seals. Now, kanang seal, mura ba nagkandado? Gusto ka maablihan ang letter, imong ablihon ang seal. Ang yabi sa seal naa sa kamot sa Lamb of God, si Jesus Christ. So si Jesus ra mo'y makahatag og pagtug-an unsay nahitabo sa Kristyanismo, ato ra gud ang tunaan dire. I saw when the Lamb opened the one of the seals. Ang Lamb si Jesus man na. Nganong gingalan man siya Lamb? Kay siya man ang karniro sa Dios nga miula siyang dugo aron pagluwas sa mga tao. Sukad kaniadto, sukad sa time ni Adam ug ni Eve, hangtod karon ang Lamb of God nga miula sa iyang dugo si Jesus Christ. So ang title niya in the book of Revelation, the Lamb of God who took away the sin of the world. 27 times in the book of Revelation, Jesus Lamb of God. So, siya ray makaabli sa seals. Now, sa nagtanaw na si John sa vision, nga gipakita kaniya while he was sitting in the shores of the island of Patmos. Tiguang na si John. Mga 90 na kapini ang edad. Bangaso na siya puti nga bangas. Apan usa ka panahon ni ana sa naglantaw siya sa dagat sa Aegean Sea. Diin dito ang baybayon sa Islas Patmos, ang usa ka isla nga prisuhan sa Roman Empire. Giablihan sa Dios ang langit, gipakitaan siya pananaon. Ang pananaon nga gihatag kaniya ang mahimong kaugmaon sa pundok sa katawhan sa Dios. The believers from the time of the disciples until Jesus comes. Ang gipakita kaniya talan-aon ug ang ingon ni John, nakita ko ang lamb nga miabli sa first seal. Pag-abli sa lamb sa first seal ang nakita ni John. Abi ninyo unsa? When the lamb opened the first seal, ingon ang lamb, come and see. And according to the Bible, I looked and behold a white horse, and he who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Imagine na ha, ang tigulang manalag na si Juan, naglingkod sa baybayon sa Patmos, naghangad sa Ginoo. Apan ang Ginoo nag-ingon, ipakita ko sa imo ang kaugmaon sa iglesia, ang pundok sa katawhan sa Dios, nga ang makatug-an nimo ang yabira nga naas kamot sa lamb si Jesus. Pag-abli sa scroll, nakita ni Juan kabayo, puti nga kabayo. Ang nagsakay, puti pod og bisti. Unsa man ni nga puti nga kabayo nga atong makita. White in the Bible always symbolize purity. White symbolize victory. White symbolize royalty. The white horse in seal number 1 is the powerful, pure faith of the church during the first 69 years of Christianity. From 31 AD to 100 AD. Hangtod na sa pagkamatay ni Juan. Si John naman lay nabilin good. Ang tanan nga disciples, they all died already. Lain-lain ang ilang kamatayon, pero majority kanila mga martyrs. Naibaw mo kung sa'y martyr? Mga taong gipatay tungod sa ilang pag-witness for Christ, sa ilang pagwalis kamatuoran. Paul, according to books that are historical books, but not the Bible, giingon nga si Paul gibihidid, gipunggutag ulo ni Emperor Nero. Kini mismo si John. All the other disciples died martyr's death, apan si John tiguang na.
almost 180, between 95 to 180, tiguang na siya. Sige lang gyapon siya gwalik ang Kristo. Munang nasuko ang emperor ni atong panahon na si Diocletian. Pagkasuko ni Diocletian, ingon si Diocletian sa iyang masunod, dakpa kanang tiguang bangason nga puti ng bungot, Kristo na malaywali anak. Gipadakop, pagdakop kang John, traditional book says, nagpabukal si Domitian ba o Diocletian? Domitian. Nagpabukal og kawa nga napuno sa oil. Barbecuehon si John. Barbecuehon. Gilunod. Paglunod, wa man siya maluto. Ang nimpiti-piti ang pisi og maoy na luto. Nag-backstroke naman hinuon si John dito. And the books that are extra-biblical tells us nga, human nga wa siya mamatay in the boiling oil, in the cauldron. Gipahapwa siya ni Domitian og gi-exile sa Patmos. Patmos is an island prison. Prisuhan sa Roman Empire para sa mga piniriso nga di na maayo papuyon sa sibilisasyon. Apan duha kay hinungdan, ang Patmos was a mine na ay mga nickel tingali, precious stones, cheap labor ang mga piniriso mo ilang pakwaon. Apan ang Patmos pod na well-known nga daghag malala nga bitin. Daghang piniriso mga matay. Dito si John gibutang. Apan sa pagbutang kang John dito, gi-convert niya ang daghang piniriso. Giwalihan man niya mahitungod kang Christ. Unya dito pod ni John na dawat ang vision nga gihatag kaniya sa Ginoo nga mao'y iyang gisulat ang last book of the Bible, the book of Revelation. This was written by John in the island of Patmos. O ang usa sa iyang nakita kanang first seal nga mao ang puti nga kabayo. Ang puti nga kabayo di ay was the symbol of the Christian church in the first century. 31 AD to 100 AD. 31 dayon ascend ni Jesus sa langit og 100 dayong kamatay ni John. Abi ninyo usa ka well-known kaayo nga church historian si Edward Gibbon. Matud pa ni Edward Gibbon, by the end of the first century, ang 120 nga converts ni Christ nga na-record sa Book of Acts chapter 1, 120 ra in taon kabuok, ang nakakita sa dayong kayab ni Jesus sa langit nga gisakwat siya sa panganod na ana sa Acts chapter 1. Gikan ni anang grupo nga 120 sa Acts chapter 1. By the end of the first century, Edward Gibbon says naabot og 6 million ang Christians in the whole Empire of Rome. Grabe no? 69 years ra from 31 AD to 100 AD. Grabe ang tubo sa Kristyanismo. Ang mga Kristohanon bisag gilutos sila. Lahi manggod ang Kristohanon. Kay matod pa sa usa ka Kristohanon, inyo gani min sigihag lutos, inyo gani min sigihag patay, inigtulo sa among dugo sa yuta, nagtanom kamog binhi sa Kristyanismo. Kay ang dugo sa Kristiyano nga gipatay ninyo, tanom nga mamungag daghan binhi. The blood of the Christians is seed. Liso. Tinuod man. The more Christians were persecuted, the more they grow in number. That Edward Gibbon says, by the end of the first century, 180, 6 million na ang Christians in the Empire of Rome. Wow, grabe. Now, ang pangutana nato, unsa may kahulugan anang pana nga naa siyang kamot, ug unsa may kahulugan anang purong-purong nga naa siyang ulo, naay daghang kahulugan na. Remember, the first seal, the white horse, is the apostolic church, the church during the time of the apostles, 31 to 100 AD. Ni anang panahon na, the apostolic church, the unadulterated teachings fresh from Christ and preached by the apostles. Sa ato pa, pure puti. Unsay gitudlo ni Jesus, mo'y gitudlo sa mga tinunan. Mo nang hingalat siya, white horse. Nga naman, wa pa masaguli ang pure nga pagtulon ni Kristo. Wa pag yun masaguli. Puti pa. Unya ang iyang pana, mga igsoon, ang iyang pana nagkahulugan nga he is engaged in a warfare.
because pana is an instrument of war. Unsa man nga warfare? Religious warfare. Tulo ang dagko niyang kalaban. Roman paganism, Greek Gnosticism, and Jewish fanaticism. Muna'y dagko kayong kalaban sa emerging little growing Christian church. Ang iyang kalaban, higanti dagko. Ang paganismo sa Roma, ang Gnosticismo sa Grigo, o ang fanatisismo sa mga Hudyo. Apan ang appeal din niya na tanan. Kay mo nang gisimbolo siya nga white horse na ay dalang pana because he was engaged in religious warfare and he won. Mo nang naa siya ay korona. Nakadaog siya batok sa iyang mga kalaban. Ning prevail siya, ni dako siya. Matud pa sa usa ka libro nga gisulat, you Christians are everywhere. You are in our armies, in our navies, you are in the marketplace, the shops, you are in Senate universities and everywhere. Sumala sa Bible, Acts 5:14, midaghan sila sa kada adlaw, mga lalaki, babay. Apan, pagkahuman sa puti nga kabayo, si Juan nga nagtanaw, naibong siya puti nga kabayo, engaged in war, having a bow and arrow and a crown, winning the ini. A church engaged in religious warfare but winning. Apan ning lapas ang puti nga kabayo, ang sunod nakita ni Juan, puwa nga kabayo. Wow! Unsa man? If the white horse represents the church during the time of the apostles from 31 AD to 100 AD, the red horse represent the church after 100 AD. Kay human sa 100 AD, ingon pa sa pananaw ni John, another horse, fiery red, went out. It was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another, and there was given to him a great sword. Alang sa inyong kasayuran, mga igsoon, ang red horse, human sa white horse, the church during the time of the apostles, the red horse represents the church, the Christian church that was growing but severely persecuted. Kinsa may nagpersecute? Ang Romans, ang pagan Rome. Hinumdumi, di pa Christian ang Rome anang panahon na, pagan pa siya. Unya, gitawag pa niya nga illegal ang Christianity nga nag-anam og kadaghan. So, kay illegal man, dakpunon. Dakpo nila ang mga Christians og ilang ibutang dito sa tanawaran ng gisulti sa historian nga si Eusebius. We saw the most marvelous inspiration, a force which was truly divine, the readiness of those who had faith in Christ. Immediately when sentence had been pronounced on one group, another party came before the tribunal, acknowledging themselves Christians and remaining unmoved before dangers and torments of all kinds. Indeed, they reasoned with joy the final sentence of death. They sang hymns and offered thanksgiving to God of all until the last breath. So ang red horse, mga higala, nag-symbolize sa persecuted Christian church. Ang white horse nag-symbolize sa pure Christian church nga ang doctrine nga giwalis mga apostles ang gitudlo ni Christ munang white. Apan red horse na pula kay gipersecute ang Christians by the pagans. Ako nang ipasanto. Because there is a shift in persecution in much later years. Di na Christians, di na pagans ang nagpersecute. Christians na, pinukining nagpersecute tuman kini mga kaigsuonan sa gisulti ni Paul. Unsa may gisulti ni Paul? Naay gisulti si Paul sa Acts chapter pagkahuman sa red horse, ang nakita na po ni John, black horse, ito mga kabayo, ang nagsakay, nagdalag timbangan. Tingali makaingon taon, saan na po ka ni? If the white horse represents the church during the first century, the church during the time of the apostles, and the red horse represent the church during the time of severe persecution,
from 100 AD to 313 AD. Diin, one emperor of Rome after another was making a legal drive to phase out Christianity. Madigingalan nilang ethnic cleansing sa pagkakaroon. Term na sa mga pangulo bitaw nga musugo nga ang minority pamatyon, ethnic cleansing ana. Naana na sa una, persecution na sa Christians. Nakakita mo ining drawing nga dire? Kakita mo ini? Kini siya sample ni sa niya. Sample na sa persecution sa Christians. Madakpan ang Kristiyano, uban ang iyang pamilya. Gidala sa Rome ngadto sa ilang amphitheater nga ginganlag Colosseum. Usa na kadako kaayong entertainment hall. Dako pa na ning atong gym, gamay ra man ni kaayo. If you go to Rome today, you can still see the remains of the old Colosseum. It's a large building, large structure nga naay mga lingkuranan sa palibot, nya naay arena dias tunga. Ang kanan lingkuranan, manlingkod ang mga tao diha na mayad sila og ticket ngadto income sa Roman Emperor, income sa Roman Empire. Apan ang ilang talan-awon diha, in most cases, entertainment nga ginganlag blood sport. Unsay blood sport? Ang ilang tan-awon away nga patay. Nahinomdum ang salida nga gladiator, nakita ninyo sa salida, gladiator si Russell Crowe. Mga tao magtinigbasay, unya maninggit ang mga tao, naanay masamad, naanay matumba. Blood sport na, ang original ana, Roman Empire. Gimodify lang na sa atong panahon ron. Sa Pilipinas, wa man tay blood sport diri nga magpinatyan na yung tao, pero naay mga tao nga magbutang og buwang diri sa manok, unya ilang ipabuwang. Blood sport gyapon nga ana. Ang urig ana, ang Colosseum sa Rome, ug ang common nga talaon ni atong panahon sa Roma, ang persecution sa mga Christians. Tagaan ang Christian nga amahan og espada, unya ingnon siya, among pagawason ang leon nga gutom. Pildihon nimo ang leon. Kung mapildi nimo ang leon, malibre kamo imong pamilya. Apan kung mapildi sab ka sa leon, ang among leon dili na namo pakanon kay mabusog man sila sa inyong karne. Blood sport. Maninggit ang mga tao samtang gatanaw. Mauna ang usa sa mga entertainment nga nahitabo during the time of the Red Horse. Persecution of the Christians by the Romans. Kuya, paglabay sa pula nga kabayo, ang misunod mao ang itom. Unsa naman po ning itom? The church during the time of 313 until 538. Unsa naman po ni? Unsa naman po kahulugan ni ini? Alang sa inyong kasayuran, katumanan kini mga kaigsuonan sa tagna ni Pablo. Wa na persecute ang Christians. Wa na pang ihawa. Sa diyang si Constantino na ang nahimong emperador. Pagkahimong emperador ni Constantino, nagkonsulta siya sa iyang mga magtatambag, unsa may buhaton ta, daghan naman ng Kristiyano, patay gihapon. Ingon ang iyang mga magtatambag, Senyor Hari, di napatay. Naan naman sila sa atong society, ang ilang tindahan, maayo mag-display, ang ilang dalaga, maayo man po og mga naong, atong iminyo sa atong ulitaw, ang ilang negosyo, atong pamaliton, maato na lang silang dawaton, amiguho nato ang Christians, di na nato patyon. Munay nahitabo sa panahon ni Constantine. Inay nga padayonon ang persecution, gigamit nila ang compromise. Unsa may compromise? Inay mag-away ta kay lain ilang pagtuo, lain pug ato, padawaton nato sila gamay sa ato, mudawat sa tagamay sa ila. Munay ginganlag religious compromise. Minyoon nato atong ulitaw sa ilang dalaga, minyoon po nila ang ilang ulitaw sa atong dalaga, nan kung magminyo na pagano Kristiyano, simpre magdait sa balay. Dili na mag-away, dili na mupugos sa ilang doktrina sa Kristyanismo, di na pod ipugos ang doktrina sa pagano. Ambit kagamay sa ako, ambit sa kugamay sa imo, munay gingalag religious compromise. Muna ang color sa kabayo itom. Nga naman,
ang Kristyanismo nagsugod og adaptar sa pagtulunan sa pagano. Kristiyano nga asawa, nakabanag pagano nga bana. Moingon ang bana, day, sabot na lang ta, luto lang sad ining baboy, pero gamay imo, gamay ako. Muna gingalag, ambit-ambit. Religious compromise ang meaning ni ana. Wa na mamintinar ang kapure sa puti nga doktrina ni Jesus. Nasagulana ang pagtulunan sa Kristiyano sa pagtulunan sa mga pagano. Compromised faith ang kahulugan ni anang black horse. Mauna ang iglesia sa panahon sa kapin sa 200 katuig from 313 to 538. Ang outstanding yun kaayo nga paghitabo kining kang Diocletian, the greatest of all pagan kingdoms, Rome, under pagan Emperor Diocletian, attempted to annihilate the growing religion of Christianity by persecuting the Christians and by making an empirical decree that outlawed Christianity. Ang iyang queens, gipamutangan niya image, nagbutang siya og kolom, kanang ginganlan og obelisk, dako nga monumento nga simbolo nga ang iyang inscription, extincto nomine Christianorum, Latin nga nagkahulugan, pinaagi ni ini mailhan nga wad-o na gyud ang ngalan sa mga Kristiyanon. Wala. Annihilate all Christians muna kang Diocletian. Apan pagpuli ni Constantine, mga igsuon, nausab. Katumanan sa tagna ni Paul sa Acts chapter 20 verse 29 and 30. Sawa pa si Paul namatay. Naitagna si Paul. Propita ba yato si Pablo? Dili ba yato kay apostol lang? Dili ba yato kay magwawali lang? Propita to siya. Naa siya tagna nga matod pa niya. Nahibaw ko, matod pa ni Paul. Nahibalo ko, inig talikod nako sa to pa pagwala nako. Kaming mga apostolis sawa nami. Kamo nga church, sudlon muglubo nga dili maluoy sa panon. Ang pasabot ana, persecuton mo. Pagkawala sa disciples, persecuton mo. Pagkawala sa apostles, ang church persecuton mo. Itong red horse. Apan ang ikaduhang bahin sa tagna ni Pablo, ang verse 30. Also from among yourselves, men will rise up speaking perverse things, teaching perverse things, and drawing disciples unto themselves. Duha katagna ni Pablo. Ingon pa niya, paglabay sa panahon sa mga apostolis, the white horse. Sudlon mo glubo nga dili maluoy sa panon. Number one, meaning, lutoson mo, lubo gani, mukao na karniro mo, ihaw-ihaw na, mo pahit na og karne, gipersecute ang Christian. Natuman, red horse. Apa na ikaduhang bahin sa tagna ni Pablo, gikan sa taliwala ninyo, sa ato pa, gikan sa Christian Church, mulugwa ang mga tao nga mutudlog binalitad. Dili na biblikal nga pagtulunan na sa mga pagano, mo'y mo prevail sod sa Kristyanismo. Og daghan pod ang mutuo nila. Wow! Natuman gyud. Pula nga kabayo, wolves that will not spare the flock. Itom nga kabayo, mga magtutudlo nga nagdag pagtulunan nga dili na iya sa Ginoo. Gipadako gina hangtod nga ang simbahan na usab na ang mga pagtulunan sa Biblia na napulihan na sa pagtulunan sa tao. Muna'y katumanan sa giingon sa Biblia nga ang kamatuoran gisalibay sa yuta. O niya sa pinulungan po ni Eusebius, matod pa niya, si Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments of which they had been accustomed in their own. Kining tawhana, Constantine the Great, is one of the most important figure in religious history. Kay literally, matawag nato nga mao ni ang hari nga nagminyo sa paganismo o sa Kristyanismo. Kasi nagminyo.
ang Kristyanismo nga pagtulunan gisagol niya sa paganismo nga pagtulunan, kay matud pa niya nagdait naman lang ta diri usara ka empire, duha ka klases mga tao, pagano o Kristiyano, magdait ta. Di ta mag-away, paambit mi gamay sa inyo, ambit sa mo gamay sa amo, religious compromise. Munay nahitabo. Mga pagtulunan sa pagano, giilisdan lag mga ngalan nga Kristiyano. Og maoy nilukop sa kalibutan much later. Mga kaigsunan, atong tapuson diri ang atong pagtuon karon, kay ginganlan man nato ning atong topic karon og the seal of God, the seven seals, part 1. Ugma sa gabi, the seal of God, part 2. Ayaw ginmog sipyat, kay padayonon nato ang kasaysayan sa iglesia. Ang ikaupat nga silyo, ang ikaupat nga kabayo, og ang remaining 3 other seals. The 5th seal, the 2nd seal, and the 7th seal. Og mas gabi na. So watch out, because we are going to get the continuation of what we studied today. Dinilang sa kutob, akong ihatag ang panahon sa kang Pastor Subigka.